Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ceremony ng bagong Pilipinas Mobile Clinic sa Maynila kanina. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. X-ray machines, ultrasound at iba pang laboratory equipment na pinagkasya sa loob ng isang maliit na bus. Ito ang mga mobile clinic na ipinamahagi ng Department of Health sa higit 80 probinsya sa buong bansa. Ngayong araw, 28 rito ang ipinadala sa iba't ibang probinsya sa Mindanao. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, madali lang para sa mga taga-Maynila ang pagpapacheck up dahil malapit tayo sa mga ospital. Pero iba ang sitwasyon sa mga probinsya na kailangan pang dumaan sa masalimuot na paglalakbay para lang makakita ng doktor. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon. Ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung tinatawag natin na GIDA. Magandang hakbang na rin daw ito para magkaroon sila ng medical records na mahalaga para mas mapadali ang pagtukoy ng mga doktor sa sakit ng pasyente. Matatanda na sila pero wala silang medical record. Pagpasok nila sa ospital, magpapatingin man sila, ang doktor at saka yung mga staff ng mga ospital, tinitignan pa rin sa starting from square one, ika nga. Paliwanag ng Department of Health, ang mobile clinics na ito ay naka-attach sa mga public hospital sa mga probinsya. Ang lokal na pamahalaan umano ang magsasabi sa DOH ng schedule at deployment ng mobile clinic. Mas mura ito kaysa nagtatayo ako ng barangay health center na wala naman tao, wala namang gamit, walang ano. So baka ito ang maging sagot natin na yung mga malalayong kababayan natin may access sa doktor at ang bawat mobile clinic ay nagkakahalaga ng 9.9 million pesos. Plano pa raw ng DOH na magdagdag pa ng 20 units nito para sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.